Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minutes after 8 in the morning. Daming bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Okay, Justice, thank you totoo ba ito, Justice? Ang gandang balita naman ito. Mga kababayan, makinig kayo na we'll start the show with the good news. Good news po ito. Sasagutin na ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang doctor's fee ng mga mahihirap na pasyente. Naku, Kuya Bong Ariola, GML Robles, you are such a beautiful soul, all of you right there at PCSO. Talaga naman. Lahat na ho ng mga maong ospital na mahihirap na Pilipino, ang doctor's fee ninyo na dating hindi po sinasagot ng PCSO, sasagutin na ngayon ng PCSO. Kung halimbawa man kayo'y mapasalang, wag naman sana sa masiselang karamdaman, lalo na kung kayo ma-opera. Nako, talagang ang hirap niyan. Wala kayong regular na hanap buhay, pagkatapos wala naman kayong yamang minana, hindi rin naman kayo nakapagpundar ng anumang negosyo, wala kayong naipon, biglang tatamaan kayo o isa man sa inyong mahal sa buhay, ay talagang imagine life without PCSO. And thanks sapagkat sasagutin na, yun ho kasi ang mahal yung doctor's fee. Ay alam nyo naman, pag lalo ay pagka po mga masiselang karamdaman, daang libo at minsan ngay milyon pa ang inaabot. Kaya ito'y magandang balita, Justice, no? Sasagutin ho ng PCSO yung mga doctor's fee na yan. Samantala, Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. yes sir, thank you. While Deo Acalma is out and he's not here, si Ka Henry Uri muna po are uli ang inyo pong taong bahay pag nawawala po sila kay. Thank you. At mamaya rin ay ito nasa festive mood pa tayo naman talagang nakakatuwa naman yung nangyaring parada kahapon. Although may mga kontil-butil at may mga ilang mga hindi ho talagang magandang pag-usapan. Kaya lang let's ito siguro. Let's move on. Tapos na parada alamin na lang natin yung magiging kapalaran sa US na yung next Olympic, di ba? Sa US, sa LA, tama ba? Oo, sa 2028, tama ba? Yan. How many years from now? We are talking about 4 years at napakabilis po na yan. 4 na taon na yan. Maglalaro na uli sila sa Olympic. Sana yung ating gintong dalawa at mga bronze at na nakuha ay sa 2028, Chairman Tolentino, Chairman Bumble ng Philippine Sports Commission. Nako, sana iko nito. Anong tawag riyan? Madagdagan pa at gumanda pa lalo ho ang kondisyones at estado at suporta lalo tigit ng ating gobyerno sa ating mga atletang Pilipino. Kung yung kanilang mga premyo pag uuwi dito isang damukal sana habang sila nasa training at habang sila po'y kadalubhasa sa kanilang mga larangan ay mas malaganda pang maging suporta ng ating pong pamahalaan. At ginagawa naman. Pero umapila pa tayo ng karagdagang pondo. At karagdagang suporta sa ating gobyerno. At siguro yung mga private sector na rin. Hindi lang pag nanalo na. Sana habang nagtitraining yung mga private sector na yung mga multinational company, yung mga malalaking kumpanya, magbuhos na kayo ng suporta. Ibili ninyo ng mga talagang hindi, wag yun. Yung Betrasin yata tsaka yung Rebicon sa manok yun.
naalala nyo naman yung mga bitamina pansabong. Hindi, wag yun. Oo, hindi naman sasabungin. Yung parang, ibig sabihin yung pampalakas. Oo, ibili nyo ng mga pampalakas at mga kung ano-ano mga amarakas at bitamina yung ating mga atletang yan para pag sumabak tatalonin na natin ng Amerika. Daming ginto talagang iba nga naman. Oo, iba. Oo. Yung mga bansa sa Amerika, yung Europa, pero sa Asia talagang tayo naman ay nanguna. Namumuno tayo sa pagkamit ng ginto. Talaga naman. At talo natin nga Singapore sa pagkakamit ng ginto, talo. Oo. Ay wala. Kanya tayo hindi naman po pwedeng sabing sinwerte lang. Sapagkat yun namang mga atleta natin talaga namang dugot pawis ang kanilang pinuhunan. Sa kabila ng may konting mga reklamo at kung ano-ano pang nabasa at napakinggan na natin, naipagpunyagi nila at sila'y nagtagumpay sa kanilang larangan. Hindi ba? Oo, sadya naman. Talagang nakakatuwa naman. At saludo tayo sa ating mga atletang Pilipino. Wala pa. Sige. Wala pa. Pakikuan mo nga rin. Ako'y meron din gustong pakihanapin mo nga kung sinong pwede nating makausap, Tita M sa Kwan. Oo. Mother, oo. Ay, hindi. Kasi kung oo, sino ba itong nagsabing kapag ka ikaw do'y may 64 pesos sa maghapon na magagastos mo sa 3 beses mong pagkain, anong tawag rito? Hindi ka mahirap. Di ba? 64 pesos, sabi ng NEDA, if you have 64 pesos, na po pwede mong gastusin sa maghapon sa pagkain mo, ay hindi ka mahirap. Sasang-ayunan kaya ito ng ating mga kababayan at sasang-ayunan kaya din ito ng mga nasa yung hanay ng mga uring manggagawa at mga lalo na yung mga naririto sa anong tawag riyan, yung mga urban poor. Siguro alam niyo sa probinsya naman sapagkat dyan naman hindi naman pag masipag ka, hindi ka nga bibili ng hindi ka nga bibili ng maiulam mo, wag ka lang mapili. Talaga namang pagka ikaw may tanim na papaya, may tanim na kalabasa, pag ikaw ay mayroong bahay kubo, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, patani. Pag talagang meron yan, ay hindi ka talaga naman magugutom. At masipag ka lang. Pag ikaw ay merong papayang nasungkit at nabalatan mo at nakakuha ka ng kaunting dahon ng sili at nasahugan mo ng isang luya, at pagkatapos maninirador ka ng manok ng kapitbahay. Hindi, wag niyong gagawin yun. Katalo na. Hindi, alam mo niyo ang ginagawa. Alam niyo ang ginagawa ng iba para ang kanilang gulay na papaya ay maglasang tinola. Ang isang munting papaya ay sasahugan ng luya at dahon ng sili. Igigisa sa kaunting sibuyas at bawang. Ay lalagyan po ng maliit na manok. Alam niyo ba yung maliit na manok? Hindi sisiw, hindi chick. Alam mo yung maliit na manok? Alam mo yun. Chicken cube yun. Pag nalagyan mo ng chicken cube yung papaya, at saka yung dahon ng silit ko ay lasang ko na. Talagang tinola, labanan dyan. Ladamihan mo lang ang sabaw. O kaya pagka ikaw may ganyan sa bakuran, kahit ikaw walang 64 pesos, makakasurvive ka sa maghapon basta may kanin ka at saka may gulay at may tanim. Oo. Pero dito sa Metro Manila I doubt it Hindi ko yata masyadong masapa yung sinasabing 64. I-divide mo sa tatlo yon, Kuya Gregorio Servano, 64 divided by 3 ay lalabas na 21 pesos at 3 sentimo yon, hindi ba?
sa 21. Magkano, Kuya Norman, ng kwan? Ang order natin ng ulam kay Dulce. Hindi na naman di ba? Ang galo, ay nako, wala eh. Magkano na ang ating kwan dyan? Sa turo-turo, magkano? Huwag na tayo magturo-turo. Baka naman masyado maluho ang turo-turo. Magkano ang itlog ngayon? Yung itlog na hilaw, isang piraso. May 450? 450, tama ba? Magkano ang isang itlog? 9 tsaka 10 ang isang itlog. 10 piso ang isang itlog na hilaw. Ay alam nga naman, puro itlog ka na lang, bubunihin ka naman niya sa mamahira naman. Hindi naman po pwede puro itlog palagi, at masama din naman daw, sabi ng mga doctor at health expert, ang puro itlog na lang. Ay kung palaging itlog, magkano ang noodles ngayon? Magkano ang isang noodles ngayon? Ay 6 pesos pa bang noodles, Kuya Greg Servano? Wala na. Wala na. Magkano ngayon ang noodles? 12. Tama ba? 12 bang isang pack ng noodles ngayon? 20? Di 25 ang isang kwan, yung isang gayon. 25? Kung ang noodles ilalagyan mo ng isang itlog na 25 plus di 35 yon. Pabihira naman kung 21 lang sa isang kain. May kanin ka pa, magkano ang order ng kanin ngayon? May na-orderan pa ba ng kanin na 5 piso o 12 na? Pinakamaliit, pinakamahin ay talagang hindi uubra. Kahit paano pasan ako magpabaling-baling at magpatumbling-tumbling. Di ba, Luisa? Hindi uubra. 21 pesos, 23. Hindi uubra. Kanya, sige, hintayin natin. Baka naman may mga gandang paliwanag dyan ng mga kinauukulan. Ang isang pamilya na family of 5. Pag may 1,000 ka, maganda-ganda ang sustansya noon sa isang kainan. Pero wag naman yun. Siyempre, may kaya-kaya ka no kung kaya mo gumastos noon. Oo. Pero sa isang tao ngayon, para makakain ka ng maayos-ayos, mga 80 pesos di ba? Gulay at saka ulam. Sige. Baka pwede mong tawagan ng mga kinaukulan, maipaliwanag ito. Paano nila sinabing if you have 64 pesos at na magagastos sa 3 beses na pagkain mo sa isang araw, ay hindi ka mahirap. Talagang Daming palad ng inang berhin kaya kinuha itong paliwanag na ito. 25 minutes after 8 in the morning. daming Let's get it on. Kasama natin ang ating mga reporter sa labas. Yung presidente ng Singapore ay bisita ni Pangulong Marcos ngayong araw sa Malacanang. RH number 14, Lester Sisolet. Henry, darating mamayang hapon sa Malacanang si Singapore President Tharman Shanmugaratnam. Nasa Pilipinas ang Singaporean leader para sa 3 araw na state visit. Ito ang unang pagbisita ni President Shanmugaratnam sa bansa at makakasama niya ang asawang si Mrs. Jane Yumiko Itogi. Magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Singaporean President. Ayon ang commitment ng Pilipinas na palakasin pa ang ugnayan sa Singapore. Ipagpapatuloy din anya ng dalawang bansa ang kooperasyon sa larangan ng enerhiya, healthcare at iba pa. Nakatakda namang lagdaan ang mga kasunduan may kinalaman sa recruitment ng Filipino healthcare workers at kolaborasyon sa climate financing. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Leth Narciso. Dapat siguro pag may mga event sa Malacanang, mag-sample sila nung nung 21 pesos. Pwede siguro yun. Magkano ba? Baka maganda't kung paano. Hindi, may mga dietitian, nutritionist naman dyan sa Malacanang. Baka kaya nilang maghanda ng sa isang meal na 21 pesos lang ang kwan. Pwede yun. Pero alam niyo talagang hindi ko alam kung saan natin baka meron kayong nakikinig sa atin na kayang ipaliwanag ito. daming bayan. Samantala, si Edwin Duque meron daw hong namatay na driver ng Mubit namatay sa leptospirosis. Nako, may 3 maliliit na anak na naiwan. Kaawa-awa naman na rin. Nandiyan na ba si Edwin? Wala pa si Edwin. Sige. Ito muna. Sinasabi ko sa inyo, this is a very good news.
Oy, talagang napakagandang balita po nito mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office, and we have on the line the General Manager of PCSO, si GM Mel Robles. GM, good morning. Henry Uri here. GM, good morning. GM Mel? Magandang umaga po. Oo, mukhang hindi tayo naririnig ni GM. Sige, paki-re-establish mo lang. Oo, GM, good morning. Oh, he's not responding. Oo, sige. Baka paki-re-establish mo lang, Luisa, para makuha natin yun. Standby ka lang, Edwin Duque, ha? Titingnan lang natin, baka rin makakatulong itong PCSO dito sa iyong report na ito. At, andyan na ba? GML? Sige, tawagan mo na lang siguro, Luisa, sa linya. Oo. Edwin, anong nangyari dito sa driver na ito? Nailibing na ba ito? Edwin, good morning. Henry, andito tayo sa mismong burol nitong si Alvin Iscare na nag-iwan ng 3 malilit na bata dahil nga dito sa kaso ng leptospirosis. Ito yung isa lamang dun sa 8 biktima ng leptospirosis. Itong nakaraang bagyong Karina. Sa kabuuan, ayon sa City Health ng Malabon, meron ng 11 from January. Pero from nitong bagyong Karina, 8 at isa nga itong nasa harapan natin ngayon, si Alvin Iscares. 3 anak nitong malilit, Henry. Yung hindi alam kung hindi pa naintindihan na yung inamatay ng kanilang tatay ay sakit sa leptos. Katabi ko yung asawa, si Ate Jennifer. Ate Jennifer, paano po ba nangyari sa inyong asawa? Nilagnat lang po siya ng akala namin trangkaso lang po eh. Normal lang yung lagnat na yun. Nagpa-check up naman po kami sa hospital, kaso po hindi naman po sinabi doon na leptos po yung kaso. Ate, ano ho ba siya? Naglakad po sa baha na walang sapin sa paa? Opo, bali po lumusong po sila sa baha nung time na yun na bumaha po dito dahil nagtinda po sila ng kandila po. Nako, kaya, sige ho. Kami po ay nakikiramay at si Edwin Duque naman. Edwin, alamin mo kung paano pa tayo makakatulong kay ate at sa kanyang pamilya at saka doon sa 3 anak. Edwin, ha? Henry, ang apela ni ate na dahil siya lang yung iniwan at walang trabaho, yung makapag-umpisa daw ng kunting makapagtinda-tinda sa bahay kahit maliit na punan, siguro mag-uumpisa siya para doon sa kanyang malilit na anak. So, sige. Sila nga ito sa programang Dos por Dos at sana'y matulungan daw sila ang nakaburol pa itong kanyang asawa dito sa Pangulo Malabon, Henry. Alright, sige Edwin, pag-usapan natin yan. Thank you. Okay, back to you, Henry. Si Edwin Duque, wala po sa, baka may mga mapagkandiling puso ho riyan, ha? 3 maliliit na kaliliitan na dali ho ng leptospirosis yung tatay. Samantala, kausapin na natin si PCSO General Manager Mel Robles. GM, good morning. Henry Uri here. GM? Henry, can you hear me? Okay, yeah. I can hear you clearly, GM. GM, ito hong napakagandang balitang ito na sasagutin na ng PCSO ang doctor's fee ng mga ospital natin, mga kababayang indigent. Pakipaliwanag nyo nga po ito ng mas malinaw. GM? Nawawala. Yeah, go ahead po, GM. Go ahead. GM? Can you hear me? Yeah, I can hear you po. Go ahead po. Go ahead. Okay. Ngayon, kung dati ay hindi po pwedeng gamitin yung aming medical assistance sa professional fee, ngayon po, pwede na pong gamitin ang anuman pong medical assistance na makukuha through the guarantee letter, pwede na pong i-apply sa professional fee. Ganun na po yung, yan na po yung ating mga magandang balita dyan, na, kasi kadalasan, naiiwan po yung professional fee. Hindi rin po nababayaran ng gusto yan. Ngayon, yung aming pong pambayad na GL, na guarantee letter, pwede na pong i-apply yan. Ngayon, ito ba babayaran lahat? Well, depende po. Kung kasya po yung budget na ibinigay at wala na pong bayarin, pwede po. Pero hindi po necessarily babayaran lahat. Ang balita po dyan ay pwede nang i-apply ang medical assistance to the professional fee. Yan po ang pag-clarification namin. Kasi minsan po kasi nako-cover din naman including professional fee nung yung ibang agencies. Apo. Kasi po GM,
Nakakat si GM eh. GM? O kasi nga ho, talagang kung dati ay yung... Yeah, go ahead po. You were saying. Tama po kayo. Kung dati po ay limited lamang po or excluded ang professional fee sa pwedeng paggamitan hindi na pong ng PCSO para pambayad ng professional fee. Ang maganda po nito, GM, kung dati ay talagang hindi pwede at walang-wala tayong mahihinging tulong sa PCSO na pambayad sa doctor's fee, ngayon mayroon na pero i-determine na pa rin ito. Ang maganda lang ay pwede nang isama sa makukover, bagamat hindi lahat, may makukuhang pambayad sa doktor. Opo. Depende naman po kung nagkasya po ang nakuha niya to cover the professional fee, ay ganun po ang mangyayari. Kasi net of billings kami lagi. At yan naman po ay alinsunod sa direksyon ng ating Pangulo na talagang lingapin ng ating kababayan. At yan din naman ang inano ni Speaker sa amin, nasa Congress po o kahapon. At siya rin po ang nag-relay ng ganyang adhikain ng ating Pangulo. Ito ay geared towards lahat to para sa ating pagtulong sa ating kapwa. Kasi yan lang ang problema lagi, natira yung professional fee. Paano? Wala na siyang magamit. Ngayon, miski pa paano, maiibsan at kung kasya naman yung professional fee, mababayar naman. Yun po. Ito ho ba, GM, ay kahit po halimbawa medyo malalaki ho kasi ang nagagasta sa doktor pag mga operasyon, lalo na sa puso, yung mga major operations sa utak, any kind of operation, basta po kakayanin ng PCSO titingnan. Hindi po uuwing luhaan yung mag-a-apply. Opo, any po na covered na, may listing din naman po kami, which is mostly covered naman po lahat. Opo. Hindi ito about the percentage o kung babayaran ba lahat o hindi babayaran lahat. Hindi po. Magagamit na po whatever na makuha sa PCSO. Magagamit po pambayad ng PS. Opo. Yan po ang magandang balita dyan. What about GM, yung ating room and board? May pag-asa ba na ma-cover din ito just in case? Kino-cover ng ibang ayuda yan kasi nga sabi ko kami ang last to last line po kami in the hierarchy ng nagbibigay. Minsan po nako-cover na ng iba yan like yung PhilHealth or yung MAIP, yung DOH, yung DSWD, yung senior citizen. Marami rin po. Meron po kami mga pagkakataon na wala na pong binabayaran. GM, kailan po ito magiging effective? Immediately ho ba ito? GM? Hello? Yeah. Kailan po kailan ang effectivity ho nito? In principle, nasabi ko na po sa board ko ito kahapon. So we'll look at as soon as possible pero not later than October po gagawin po namin. Ayun, alright. Kasi po, we have to inform everybody. Yun lang ho naman dyan. Teka muna, ano pa ba ang kami makikibalita na rin sa ilan pang ninyong mga activity, magagandang pagtulong sa mga tao. Ambulansya, kumusta na po ang ating mga ambulansya, GM? At tuloy-tuloy naman po ang ating pag-process ng request ng mga ambulansya at sasabihin ko nga po buong lahat po ng mga munisipyo sa ating bayan, sa ating bansa ay mabibigyan po natin ng isang ambulansya at kung papalarin pa ay baka maka-second round pa. Pero unahin na muna natin yung 100% ng mga munisipyo ay mabigyan. Ayun, very good. Ito ang resulta ng patuloy na pagtangkilik ng ating mga kababayan sa iba't iba pong produkto ng PCSO. Opo, salamat po. GM, salamat ng marami sa inyo sa napakagandang balitang ito. Maraming salamat, Henry. Thank you. Thank you. Si PCSO General Manager Mel Robles. Di ho ba? Napakaiging balita po niyan. Wag nyo namang ipapanalangin at wag naman sana kayo magkakasakit. Mas maganda talagang, alam niyo may PCSO pero mas magandang hindi tayo lalapit sa PCSO dahil sa sakit. Mas maganda kung lalapit tayo sa PCSO ay tayo kukubra ng ating napanalunan sa loto. Di ba, Kuya Bong Ariola? Lalo dyan sa pagbilaw kay Jello. Dapat ito si Jello Nasaan ba si Jello at Kuya Bong Ariola? At nang tayo na may mabalitaan ito dyan sa pagbilaw sa Quezon. Pero teka, yun na nga. Sige. Kung may mga nasa ospital ngayon, mao-ospital,
hindi pa naman po bukas o makalawa. Basta siguro ho ay bago matapos ang Setyembre, kasi not later than October, ibig sabihin baka po sa ikalawang linggo ng Setyembre ay effective na po yung sinasabi ni GM, sapagkat ang proseso po yan pag-uusapan pa sa board ng PCSO, aaproban pa ho yan, at pero hindi na ho mahirap maaprubahan yan. Madali na, mabilis pa sa alas 4 maaprubahan yan. Kanya kayo'y magpasalamat tayo sa PCSO, patuloy natin tangkilikin ng produkto, sapagkat hindi kagaya ng ibang sugal, lalo na yung mga huiting-huiting na yan. Yung mga huiting-huiting na yan walang ginagaling diyan, kundi ang mga of course yung mga bankero at saka yung mga protektor, nasahod na lang ng sahod tuwing kinsenas o katapusan. Pagkatapos hindi naman kagaya ng PCSO, nagtataya tayo, ang laki ng kanilang ibinibigay na tulong sa mga mahihirap na ospital. Ay ang waiting ay talagang walang galang na namumuyamos lang ho riyan. Yung mga politiko at mga protector na kung sino-sino na itong illegal na waiting na ito, nakalabang mortal po ito ng STL ng PCSO Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice. 21 minutes bago magalas 9 ng umaga. I'll be right back. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng X-ray Unit ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Co. Doon sa sinasabi ng NEDA na if you have 64 pesos a day, kukumputin mo ng 3 beses kang kakain sa isang araw at meron ka ng 64 ay hindi raw ikaw mahirap. Papatak nga yun sa 21 piso lang na mahigit-higit kada kain, di ba? Si National President ng Kilosang Mayo 1, si Kabong Labog, ay pinatawagan natin sapagkat sila ang palagi at sila naman talaga ang representante ng mga ordinaryong manggagawa, mahihirap nating kababayan, lalo na dito sa National Capital Region. Mr. Labog, Sir Bong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Henry, at magandang umaga sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood sa inyong palatuntunan. Nabasa, napakinggan o napanood na ba ninyo yung sinasabi ng NEDA na pag meron kang 64 pesos ay hindi ka mahirap kung ang pag-uusapan ay ang pambili mo ng pagkain sa isang araw? Ano ang inyong reaksyon dito? Tingin ko may malaking kabaliwan, no? Yung sinasabing 64 pesos lang ang kailangan mo para hindi ka matawag na mahirap, no? Kahit isang pakpak ng manok, hindi ka makakabili sa 64 pesos na yan ngayon, no? At may plano pang hatiin ng 3 beses, no? Sa loob ng isang araw, yung 64 pesos. Hindi ko alam kung saang bansa nanggagaling itong kaisipang ito na ang 64 pesos ay nakasasapat na, no, sa isang pangkaraniwang mamamayan natin upang mabuhay. Kaya isang kabalintunaan ang sinasabing tapat na yung halagang yan, sapagkat yun ang ating pinakamataas na minimum wage level dito sa Metro Manila ngayon ng 560 pesos. Hindi mo nakasasapat upang magkaroon ng disenteng pagkain na siyang kumakain sa malaking income ng mga manggagawa ng 3 beses sa loob ng isang araw. Manapay yung 64 na yan, hindi natin alam kung saan pinulot yung ganyang kabaliwan na pag-iisip, ano? Kahit siguro yung mga unli rice, ang problema doon sa unli rice, bibili ka rin ng medyo mahal na ulam para magka-unli rice ka. Kabong hindi ba? Yung 64 kasi yan yung average price na medyo matutuwa ka, no? Pero kung sa pangkaraniwang manggagawa ay luho yun yung bibili ka ng mga fancy branded rice, ano? Hindi naghahabol yan doon sa nakasanayan pa ring NFA rice, no? Dahil nga talagang pilit na binabatak ang kanyang kita upang mapagkasya sa
sa pagkain man lang yung kanyang sinasahod. Magkano ang magkano ang ideal na kung ikaw ay halimbawa nagtatrabaho bilang construction worker, driver, mananahi, tindera sa kung saan-saan, para naman ikaw ay makakain ng medyo masustansya, kakasya siguro naman yung mga 80 pesos kada kain. Walang mga ganun, no? Siguro mga 100 na yung isang kain ngayon eh. Sa pangkaraniwang manggagawa, dapat meron kang at least 100 sa bulsa para 1 million. At least kung 3 beses sa isang tao, mga 300 dapat yung pangkaraniwang kain pa yan, Henry, hindi siya yung... Hindi yung luho, hindi ba? Hindi siya luho. Talagang, kumbaga, makakatulog ka na maginawa at hindi kumakalamang yung sikmura. Kasi ang kanin yata ngayon, ang isang order, dito ho kasi sa kinakainan namin, 10 piso, 12. 15. 15 pala, 15 ang isang kain, ang isang takal. Buti meron pa kayong Hindi, 15 ho, kabong pala, 15, nakalimutan ko, 15 nga pala ang isang takal. Mura pa rin yan kasi ang average na dun sa mga turo-turong kinakainan namin, 20-25 yung takal eh. Ang isang takal ng kanin. Oo, tama na yun. Kumbaga, huwag ka na maghangad ng dagdag dahil madodoble yung gastos mo pag ganyan. Ang isang napakahirap na kalagayan, Henry, yung mga nasa probinsya, no? Kasi yung cost of living ngayon halos hindi nagkakalayo eh yung halaga. And yet, yung wages ng manggagawa, nagkakaiba-iba habang lumalayo ka sa Metro Manila, higit na mas mababa. And yet, halimbawa, kumain ka sa isang pagkarani o common na restaurant, no? Sabihin natin, Jollibee, McDo, no? Pare-parehong presyo niyan, pero yung purchasing capacity ng bawat manggagawa ay mas mababa sa mga probinsya. Although sa probinsya naman, masipag ka lang kung talagang hindi ka mapili, makakasurvive ka naman basta may mga tinanim kang gulay at kung ano-ano sa bakuran. Kaya lang yung problema nga dito sa Metro Manila. Kahit sa probinsya, mangyayari yun, Henry, kung may lupa yung tatamnan yung mga gagawa. Kadalasan umuupa rin yan at wala namang sariling mga pag-aari maski sa probinsya dahil napakatindi rin yung epekto ng land use conversion ngayon, no? Yung mabilis na paggawa sa mga bukid. So ano ang inyong gagawin dito bilang kayong representante ng mga manggagawa? Makikipagdialogo ba kayo sa NEDA? Ano bang inyong hakbang na nais na... Well, dapat ang agency na makipag-usap dyan mismo ay yung Department of Labor and Employment. Yan ang lead agency ng mga manggagawa. Pero kahapon pa lamang ay umangal na kami, nagprotesta na kami doon sa sinasabi ng NEDA na 64, no? Sila kaya ang sumubok na magkaroon ng 64 bawat araw at tignan natin kung kasya, maski sa 1,000 lang, hinahamon natin ang NEDA pag kasyahin niya yung 64 pesos. Sa isang kainan lang. Tignan natin kung mapagkakasya niya. Pwede siguro, kaya lang 10 piso ng isang itlog na hilaw, ilalaga mo, bibili ka naman ng kanin na 15 pesos, 25. Kanin. Mahirap talagang unatin yung 64 na yan. Kaya ang tanong namin, saan makakarating yung 64 mo? Alam nga naman kakain ka sa turo-turo, hingi ka na lang parati ng sabaw, baka bigyan ka na lang na sasagwakan ka. Diba? Wala libreng sabaw. Kasi mahal na rin ang karne. Hindi, tsaka siyempre bago mo yung panggatong dun sa iniinit na sabaw, ikukwentahan ka rin nun. Anyway, Kabong, salamat na marami sa inyo at kumusta ang kuwan ngayon? Kumusta ngayon ang galawan ng mga sektor na manggagawa? Ano nangyari na pala doon sa pinag-uusapan nating mga wage increase na nakabinbin ngayon sa... Nakasalang pa rin doon sa lower house yung 150 bill. Bagamat family living wage talaga yung kailangan na natin yan eh. Tinatakda sa 1,100 pesos a day. Ang aming kahilingan, hindi dapat bababa sa 150 pataas yung wage level. At mukhang magkakaroon next week ng hearing yung Committee on Labor and Employment sa lower house. So, pagkakataon yan para idulog yung pagtataas, no? At igiit, no? Na hindi sapat ang 35, mas mababa sa
64, pareho silang hindi nakasasapat sa pangangailangan ng pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Hopefully makuha nito, pagtibay ito at malaking bagay ito sa ating mga ordinaryo manggagawa. Kabong, salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Henry. Magandang umaga sa ating mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Thank you. Buhay Si po kayo. Bong Labog, ang National Chairman po ng Kilosang Mayo 1. Daming bayan. Pero sa isang banda, let's take a look at ito na positive way naman. Alam niyo, yung kasabihan naman, di ba, in amidst adversity, there's an opportunity. Ika nga. Sa mga paghihirap, sa mga pinagdadaanan nating lunggatin sa buhay, maging positibo lang tayo. Paano tayo magiging positibo ba sa ganyan? May mga ganyan pong pinag-uusapan. So, ang kinakailangan natin gawin, magdoble sikap, magdoble kayod, huwag makakaisip ng anumang gawaing legal sapagkat pagka ikaw ay napasok sa gawaing illegal dahil sabi mo sobrang hirap na ng buhay, hindi ka hahanguin ng illegal na gawain sa kahirapan. Lalo kang ibubulid nito sa malaking suliranin sa buhay. Dami naman po pwedeng pagkakitaan at magkaroon kayo ng extra income para medyo matukuran ninyo natin ang ating pang-araw-araw na buhay. Wag lang tayong mapili, wag lang tayong maarte. Basta legal at pwedeng bunuin pa ng katawan. Tira at nang madagdagan ng income. Kaunting tipid, kaunting sinop pa, huwag gastos ng hindi naman kailangan bilhin at talagang matuto tayong mamaluktot habang maiksi ang kumot. Kanya lang talagang itong 64 pesos na ito, ramdam ko pare-pareho ang nararamdaman natin. Ang hirap batakin ito, tama si Kabong. Paano pagkakasyahin yung 21 pesos? Magandang hamon ho ng KMU sa mga taga-NEDA. Subukan nyo kaya nga naman na sa isang araw may 64 pesos kayo sa bulsa. Yung 64 pesos ninyo, ang gawin ninyo, pag nagutom kayo, labas kayo kung saan man kayo bibili, order man kayo kung saan man kayo bibili. Tapos kung mayroon kayong 22 pesos, yun lang ang inyong pagkasyahin sa isang kain. Kung ano man, kung diet, hindi, mahal na rin ang nilagang saba, nilagang kamote nga ang mahal na ang isang boting tubig mahal na rin, di ba? Isang tasang kape mahal din, hindi rin yata uubra. Oo. Di tubig at asin, hindi naman po pwede. Ano naman ang nutrisyon papasok sa ating katawan yan? Yung magandang hamon nyo, mga taga-NEDA, baka gusto ninyong at kayo mismong makasubok kung meron kayong pagpapakundangan dito sa binabanggit po ninyong 64 pesos a day, divide 3, anak ng... Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alas 9:01 in the morning. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Med. Epekto yung maganda ang naging produkto nung yung NTF-ELCAC, yung mga naglagay ng iba't ibang mga proyekto para makatulong sa mga mahihirap nating kababayan at nang hindi sila ma-recruit nitong mga New People's Army. At malaking bagay po yun. Kanya lang ito, ano itong pyramid scheme? Hindi ho pyramid scam Pyramid scheme po itong sinasabi ni Secretary Anyo RH number 52, Edniel Parosa. Ano itong pyramid scheme na ito, Edniel? Edniel, go ahead. Bumaba pa sa 5 natitirang weekend guerrilla front ng New People's Army mula sa 7 naitala nitong unang bahagi ng 2024. Ay National Security Advisor Eduardo Anyo, kumpiyansa siyang malalansag ng tuluyan itong mga rebelding terrorista sa Disyembre pasok sa target ng Armed Forces of the Philippines. Pero nagpabalang opisyal na hindi pa rin tapos sa pagkalagas ng guerrilla front itong laban kontra insurhensya. Aminado kasi ang top security advisor na tuloy pa rin sa recruitment itong makakaliwang kilusan, lalo na sa kung tawagin ay white area, dahil nga lamang na influensyang nakukuha sa larangan ng politika.
inihalin tulad niya sa pyramid scheme itong recruitment ng NPA na magtutuloy umano hanggat nababalam o hindi natutuloy yung mga pag-uusap na ginagawa ng gobyerno at ng kanilang panig. Nauna nang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na may stolan dumadami ulit ang NPA recruitment sa mga paaralan sa kasalukuyang administrasyon bagay na suportado umano ng datos ng Philippine National Police. Nabatid na 89 ng guerrilla flock ng NPA noong ito pag NTF LCAT taong 2018 pero naibaba naman ito sa 5 napahina na o yung weekend guerrilla front at 0 o wala nang aktibong grupo. Noong Nobyembre na nakarang taon, lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines para pagkasunduan dapat nang ibalik ang usaping pangkapayapaan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Daming bayan. Samantala, ang Bureau of Correction tiniyak po na wala raw kaso ng overstaying na preso sa kanilang mga pasilidad. Giselle Rigaport, RH number 15. Giselle. Lakay, tiniyak ng Bureau of Corrections na wala ni isang preso yung overstaying sa kanilang mga pasilidad. Ito'y matapos abutin sa 7 taon yung jail term ng isang preso sa Cavite na dapat sana 3 taon lamang. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang, wala silang kapabayaan pagdating sa kapakanan ng persons deprived of liberty, partikular sa pagpapalaya matapos yung kanilang mga sintensya. Sinabi ni Catapang, tumatalima raw yung Bucor sa panuntunang itinakda ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat palayain ng walang antala o real justice in real time yung mga eligible makalabas ng piitan. Inutos na ng Bucor Director yung ebaluasyon sa mga prison record o yung karpetas ng lahat ng preso at pinababatid nila sa mga... Giselle. Napuputol si Giselle. Giselle? Nako, naputol si Giselle. Babalikan ka namin, Giselle Rigaport. Samantala, Daming bayan. yung bill para gawing tax-free ang donasyon para sa mga national athlete na sumasabak sa international sports competition, aprobado na sa plenaryo ng Kamara. RH number 12, Milky Rigonal. Milky. Henry, aprobado na sa plenaryo ng Kamara ang bill para bigyan ng tax exemption ang donasyon sa mga national athlete na sumasabak sa international sports competition. Ito ay ang House Bill 1154 na akda ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, kasabay ng pagkakapanalo ng 2 gold medal sa 2024 Paris Olympics ng gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Salceda, ang bill ay unang tinawag na Hydrelyn Diaz Law na isinumite noon pang 18 Congress bilang pagkilala kay Diaz ng manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang bill ay naipasa sa Kamara pero hindi naman umusad sa Senado. Sa bill, exempted hindi lamang ang premyo kundi maging mga ibinigbigay ng mga kumpanya matapos manalo ang atleta. Exempted din ang mga donasyon na matatanggap ng training 1 taon bago ang actual competition. Paliwanag ni Congressman Salceda, mahalaga na exempted sa buwis sa mga donasyon habang nagtitraining ang atleta dahil mahaba at matagal ang inilalaan nilang mga pagsasanay. Ako si Milky Rigonal, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Daming bayan. Samantala, mariri ito. Kuya Boy Gia, may abogado raw hong tinanggalan ng lisensya dahil sa paulit-ulit na pagiging playboy. Boy Gonzales, Boy, RH number 29. Henry, paalala lang, tinanggalan ng lisensya ng Supreme Court ang isang abogado dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa. Una nang inamin ng lalaking abogado na nagkaroon siya ng 3 karelasyon habang kasal sa kanyang asawa. Ayon sa Supreme Court, ikinasal siya uli sa ibang babae at nagkaroon ng 2 anak. Tungkol pa dito, inamin din niyang pinakitaan niya ng kanyang kasambahay at sekretarya ng mahalay na larawan at nakikipag-usap sa kanila tungkol sa paselang bagay. Sinabi pa ng Supreme Court, masituring na ang mga ito'y grossly immoral conduct sa ilalim ng bagong Code of Professional Responsibility and Accountability. Disbarment ang sentensya laban doon sa abogado sa unang 2 kaso niya, habang suspension naman sa huling 2 kaso. Pero dahil sa kahit isang beses ka lang na pwede na madisbar, pinagbumulta pa ng abogado
ng 400,000 piso. Ito Boy! si Gonzales. Yes. Taga saan ito? May pangalan ba ito? Di na nilagay ng Corte Suprema yung pangalan eh. Pero taga saan? Taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao? Hindi na rin binanggit. Baka mahulaan daw. Taga Metro Manila ba ito? Taga Region 4, Region 5? Saang region ito? Hindi naman binanggit, Henry, taga Quezon Province. Hindi mangyayari sa mga taga Quezon ito. Oo, baka pwedeng mangyari pa ito sa mga taga Bimapa at sa mga taga Blumentritt. Hindi, yan na. Ang babala nga kasi may mga desisyon na. Marami ng kaso yung mga abogado na tinanggal sa kanilang lisensya dahil sa ang karamihan ay mga naging kaso ay babae. May 2 asawa. Tsaka ako na ito, sumambulat na ito kung pati naman yung kanilang kasambahay ginagawa na ng kahalayan. Kaya yan yung naging desisyon ng Supreme Court sa pagkakatanggal ng lisensya ng isang abogadong lalaki. Talagang ito. Guwapings daw ba ito? Guwapings? Habulin ba ito? Habulin? Pogi. Ha? Pogi, parang hawig ni Henry. Kayo ang gikulay. Habulin daw ito. Habulin ang asunto. Thank you, boy. Salamat. Okay, balik sa'yo, Henry. Talaga naman ikaw, attorney, Oo. Yung mga abogado na kakilala at kaibigan natin, mag-iingat kayo. Nako. Daming bayan. Si Giselle Ricabod, balikan natin sa kanyang naantalang report. Giselle. Ka-Henry, tiniyak ng Bureau of Corrections na wala ni isang preso yung overstaying sa kanilang mga pasilidad. Ito'y matapos abutin sa 7 taon yung jail term ng isang preso sa Cavite na dapat sana 3 taon lamang. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang, wala silang kapabayaan pagdating sa kapakanan ng mga persons deprived of liberty, partikular sa pagpapalaya matapos ang kanilang sentensya. Sinabi ni Catapang, tumatalima yung Bucor sa panuntunan na itinakda ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat palayain ng walang antala o real justice and real time na ang mga eligible makalabas ng piitan. Inutos na ni Bucor Director yung ebaluasyon sa mga prison record o karpetas ng lahat ng preso at pinababatid nila sa mga ito yung kanilang legal documentation at impormasyon gaya ng petsa ng kanilang mga paglaya. Una nang ibinunyag ng Prison Reform Advocate at Southern Illinois University professor na si Raymond Narag na dahil sa hindi na ipadalang mga dokumento ng isang court staff ay nagtagal ng 7 taon sa kulungan yung isang preso sa lalawigan ng Cavite. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes? Kumusta ang Bucor? Yung mga inilipat na saan, di ba? May mga dinala na yata sa sa Mindanao. Yes, Henry, simulan nitong Hunyo hanggang Hulyo lamang mahigit 15,000 preso na yung nailipat sa iba't ibang mga preso at penal farm ng Bucor. Bahagi pa rin ng kanilang decongestion program at nalalapit na pagsasara ng Bucor pagpatak naman ng 2028. Isasara na yan dahil... Sorry, Henry? Isasara yung Bucor. Isasara, yes. Isasara yung Bucor sa 2028. Ililipat na lahat ng mga preso o gagawa ng bago? Inililipat muna sila ngayon sa mga lalawigan na mga itinatayo pa silang iba't iba pang mga kulungan. Ayun, nako, kawaawa naman lalo yung mga amang-amang madalaw, lalo nang hindi madadalaw yan. Pag lumayo na. Oo, Henry, kagaya itong dapat napalaya sa loob ng 3 taon. Nagtagal ng 7 years yung kanyang sentensya dahil sa kapabayaan ng court staff. Ay alam mo ito, Henry, sa loob ng 7 taon, wala rin siyang dalaw ni isang kamag-anak sa loob ng 7 taon. Walang dumalaw sa kanya. To think na nandyan lang siya sa may, nandito lang siya sa may Cavite. Kanya nga, oo. Actually, maraming mga nakakulong ngayon na pag kinuwenta mo ang sentensya nila, mas mahaba pa yung
kasalukuyang pangungulong nila ngayon kaysa doon sa dapat ay nasintensyahan na sila. Una, wala kasi silang kapasidad na bumayad ng mga huhusay na abogadong mag-aasikaso. Yung atin namang PAW ay marami na rin inuukupahan, ay talagang pakahirap ng sitwasyon nila. But at any rate, tama ka, Henry, kahit na lumalapit sila sa mga jail personnel, inaapila nila yung mahaba nilang mga sentensya. Wala rin naman magawa yung mga taga-piitan sapagkat hinihintay rin nila yung mismong release order galing sa mga korte. Anyway, sige. Kanya talagang sa ating mga kababayan lagi tayong mag-iingat na hindi masangkot sa anumang asunto mahirap lalo kung tayo kapuspalad talagang chances are baka tayo'y mabulok sa bilangguan. Giselle, salamat. Tama. Salamat ka, Henry. Balik sa'yo. Giselle Regaporta, it's number 15 mula po yan sa Bureau of Correction. Daming bayan. 20 minutes after 9 in the morning. Ang balitang ito ay hatid sa ay hindi pa makukonsiderang mahirap kung ang pag-uusapan ay ang pagkain. Si Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Sunny, good morning. Ay, good morning, Henry. Musta na po? Mabuti po. Teka muna. Paano ba ninyo tinanggap pa rin, paano ba tinanggap ninyo rin pahayag na rin ni Secretary Balisacan? Actually, alam na namin yun at matagal na namin pinupuna. Yung masyadong mababang pamantayan na ginagamit ng gobyerno, hindi lang sa pagkain, kundi sa kahirapan. So even nung nagsalita si Pangulo Marcos o kanyang SONA na sinabi, nabawasan ko ng 2.5 milyon na mahirap sa Pilipinas, doon pa lang yung pamantayan niya 91 pesos sa isang araw para sa lahat ng pangailangan. At kabilang doon sa 91 pesos at pinagbatayan nun, actually 64 pesos. So hindi kami nagulat, pero naituwa kami na at least may nagtanong doon sa Senado para at least maibulgar at malaman natin yung kahinaan. Kasi yung official poverty statistics ilalabas sa atin nila kung di ako nagkakamali either this week or next week So maganda na pag-usapan to ngayon para huwag tayo maloko sa sabihin na nabawasan ng kahirapan sa bansa. Anong nakita mong pihit? Ba't nila sinabi yan to justify na nababawasan na mahihirap sa Pilipinas? I think nagsabi rin naman ng totoo si Sec Balisacan, yung kasing official na kwenta Talaga sa official na kwenta, kailangan lamang ay 64 pesos. Ang sistema nila dyan, totoo lang, medyo masalimut yung proseso na yan. Ang gagawin dyan, yung National Food and Nutrition Institute, Research Institute, ikwenta ilang calories ang kailangan enerhiya ng isang tao isang araw. Pati dun sa energy na or calories na kinakailangan, i-list nila anong pagkain para matugunan yan. Kanin, malunggay, isda, kape, asukal, at iba pa. Tapos batay sa listahan nun, sa menu, ikwenta nila kung magkano ba itong mga pagkain na to dun sa iba't ibang lugar. So medyo masalimuot siya, pero ang problema namin doon, una, yung lilista na pagkain, napakalimitado. Kung magkakasya ka sa parehong kakainin mo araw-araw, walang allowance dun sa iba't ibang kain sa iba't ibang araw. Dalawa, yung pagkwento kung magkano, yung pinakamurang halaga, kinukuha nila sa yun. Ang problema, kung sa palengke pinupuntahan mo, hindi na pinakamura, obligado ka na dun bumili. Siyempre, masyado mababa yun. So I think yung reaction ng mga publiko na hindi naman magkakasya yung 64, nagmumula sa araw-araw na karanasan nila, kulang talaga yung 60 pesos. Kasi ang isang takal nga ngayon ng kanin ay 15 pesos. Isang tali ng malunggay, hindi ko alam kung may nabibilhan pa ng 5 piso. Ang isang taling okra, Sani, kasi kahit siya ang pihit mo kwentahin, yung 64 divided by 3, 21.3, tama ba? Kada 21 pesos kada kain. So, in other words, ang itlog na hilaw, 10 piso na ang isang itlog. Talagang hindi ko, ayoko nang kwentahin, Sanik. Kahit pa yung sinasabi mong calorie, hindi na natin alang ka namang kada ka magluluto, babata ka na lang, hahalta ka ng malunggay ng kapitbahay. Hindi naman po pwedeng. At saka yung malunggay naman dapat may pampalasa, hindi naman pwedeng nilagang malunggay at mahirap naman yun, lalo kung may mga bata ka sa bahay. Yeah, go ahead.
Hindi, alam niyo, tama po yan, Renix. Ganun ka-basic yun eh. Actually, yung pagpipili kung anong kailangan para maging mahirap o hindi, walang absolutong standard yan eh. Kumbaga, kaya nga ang mahalaga sa amin, halimbawa yung SWS survey, tinatanong sa mga Pilipino, walang sinasabi kung magkano tinatanong lang, tingin niyo ba kayo yung mahirap o hindi? So sa SWS, yung survey nila nung Hunyo, parang 6 sa 10 pamilyang Pilipino, I think about 16 million na pamilya nagsabi mahirap sila. So, walang absolutong pamantayan. Pero, nasa gobyerno magtakda ng mataas sa pamantayan. Diba? Kasi kung seryoso yung gobyerno na iwaksin kahirapan, ang kailangan gawin doon, maging ambitious siya sa pagsabi, para hindi mahirap, kailangan ng 200 piso ang isang Pilipino sa bawat araw. Kung yun ang pamantayan niya, mataas yung ambition, mataas yung target, dapat yung galaw mo, kahalintulad din na malaking hakbangin para patungo doon. Sa amin, kabalik tayo nangyayari. Napakaliit na pamantayan, inuulat nila, konti lang mahirap, nababawasan pa. Justifikasyon, ayaw ka nagagalaw kasi okay naman palang ginagawa natin. Baka naman lang sila, baka naman they're just, they're just being pragmatic, Shani, na hindi tayo binobola. Sabihin na 200 ang ating target standard of living, hindi naman kaya. Dito na lang tayo sa 64. Ito yung realidad. Hindi rin naman magkakaig dahil para naman tayong hindi lang tayo basta binobola, parang talagang pinagmumukha naman tayong mga ignoramos naman sa pang-araw-araw na galaw ng buhay. Yung problema lang Shani nga, yung pagkaminsan pwede mong sabihin, ito bang mga ito'y nakakatungtong man lang siguro ng kalsadang maraming nakapila sa turo-turo na ang nalaman ng bulsa ay ang 50 pesos hindi sila makakain na maayos-ayos. Oo nga. Diba? Gulit tsaka ulam lang. Ay, gulit tsaka kanin. Walang talagang touch ng ng realidad. Sa amin, yun ang pinakapunto eh. Kung yung mga, hindi na actually mga statistics natin. Maraming mga statistics natin, hindi naman gano'ng kalaki ang kita eh. Sa amin, kailangan masapul, political decision, yung pagtatakda kung ano yung pamantayan sa kahirapan eh. So actually, yung sabi dyan, hindi namin kaning sisi sa mga kahit siguro nga Shani yung DSWD pag nagbapakete hindi nila kakayanin yung 21 pesos sa relief goods sa isang kain ng isang tao hindi ba? Alam nila yon. Alam nila sa pagkwenta ng relief goods. Kanya nga. Alam naman nila kung kulang talaga. Oo. Pero sa amin po, may gusto kami idagdag, yung usapin ng 64 pesos sa pagkain, hindi na actually ng problema. Kasi sinasabi ng gobyerno, para sa pagkain, para hindi maging mahirap, 64 pesos. Pero para sa lahat ng ibang pangailangan, mula sa upa, kuryente, tubig, pamasahe, cellphone at iba pa, nagdadagdag lang naman sila ng 27 pesos. Baka ang nasa isip ni Secretary Balisacan nung sabihin niya ito, baka yung Diwata Paris pero magkano man Paris kay Diwata? 100 yata yung kay Diwata di ba? Na may libreng soft drinks, may libreng sabaw at napakadaming kanin, di ba? 100. 120. Yun pwede ka ron. Kanya lang, malayo. 120 nga isang kain kay Diwata Paris pero sana maganda siguro kung yung ating mga taong gobyerno, ehekutibo, lehislatura, hudikatura, sila sa kanila manggagaling ang ehemplo na may 64 pesos sila sa isang araw pagkakasyahin nila sa 3 beses pagkain Baka tingnan natin kung kakayanin. Alam mo, maganda yung punto niyan kasi actually yung hindi pagkapansin-patay natin sa lipunan, lalong malala sa gobyerno Kasi ako nagtrabaho din ako sa gobyerno for a while, tapos nakita ko din yung lalo kung may mga pulong o aktibidad sa gobyerno. Sagana sa gobyerno Lalo na kung official ka, ang taas ng mga salary grade, ilang tranches na pag-increase. Daming allowance. Kung sa araw-araw na buhay, hindi mo may isip ano yung kahirapan kasi sa araw-araw ng buhay mo malayang-malayo, lalo kung official ka na siyempre lahat parang nag-defer sa'yo palagi, lahat ng accommodation binibigay sa'yo, lalo mahirap sa mga malasa tuktok. So ano ang inyong mungkahi ngayon sa bagay na ito? Sa amin,
nagsasalita na yung publiko, magaling sana yung gobyerno sa publiko. Aminin nila na kulang 64 pesos, pero aminin nila kulang yung 91 pesos para hindi maging mahirap. Sa aming kwenta sa Ibon, sa pagkain lamang, pinaka-minimum 90 pesos dapat kada tao sa isang araw sa mga kain bahay yan. Pero kailangan sinusoy ng gobyerno, magkano ba yung kuryente? Magkano bang upa? Magkano bang pamasahe? Hindi nila ginagawa yan. Sobrang namin kaindihin, kaya sinasabi na 27 pesos ay sapat sa lahat ng mga non-food na expenses kasi hindi na nililista kung magkano. Sa amin, tanawagan, maging realistic. Sige na, kahit hindi naman hinihingi na pamigay nila yung yaman nila, maging sensitibo lamang sa ordinaryong Pilipino, ilista yung totoong gastusin at mag-set ng realistic na standard at alamin yung tunay na lawak ng kahirapan para mahanapan ng tunay na solusyon. Alright. Shani, salamat for joining us. Thank you. Sige po, maraming salamat po. Ingat po. Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Daming Bayan. At siguro maidagdag ko na rin yung ating mga kababayan naman na nagbabalak magpamilya, talagang matuto tayong magplano. Kung hindi rin lang tayo ipinanganak na mayaman at may magandang hanap buhay, wag na muna tayo mag-anak ng sandamakmak. At talagang napakahirap ng buhay. Kawawa mga bata pag iniluwal na. Magiging malnourished pag walang may pakakain tayong maayos, hindi mapapaaral, hindi maaalagaan ng kalusugan, magsasaper ang mga batang yan. Kanya ingat tayo sa pagdidesisyon. Kung tayo ilalagay na sa tahimik, siguraduhin ninyo kayo may kaunting kabuhayang pagsisimulan. Otherwise, kawawa mga bata. Daming Bayan. 35 minutes after 9 in the morning. Birthday ni Sinito Juan. Ni Police Brigadier General Arnel Amor Libid, Deputy Director ng DPCR sa Campo Crame. Nagbe-birthday pala ito. Happy listening din kay retired Police Major Charles Kalima from Batang San Miguel, Police Brigadier General James Brillantes, Michelle Amandi, General B Hotel Staff, Gimbal Iloilo. See you soon. So ito ipapabati ito kay Lakay. Magandang umaga po sa mga kuyang nila kay Deo Macama. 35 minutes after 9 in the morning. Number Daming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Oy, Justice, may mga nagpapadala na ho ng hamon at humihimo kay Vice President Sara Duterte na siya ang maunang magpa-drug test through hair follicle na tinatawag. At inaantabayanan din natin kung ano ang magiging tugon dito ng Vice President. Even yung kanya pong yung kanyang kapatid na si Congressman Pulong ay ating inaantabayanan din kung tutugon sila dun sa mga hamon na kasi may panukala si Congressman Pulong na ang lahat ng mga opisyales ng gobyerno ay magpa-hair follicle test, drug test pero may mga humihimok sa kanila, may mauna kayo ang kayo ang magsilbing ehemplo, sabi ng mga netizens at saka yung mga nagre-react dito. Let's see kung ano magiging tugon dito ng ating mga kababayan sa panukalang ito. Pero speaking of which, yung mga kababayan po nating kumusta kayo riyan sa inyo, yung mga bayan at mga probinsya? Kumusta ang galaw ng illegal drugs dyan? Kahimanawari naman, ito pong pinag-uusapan natin itong illegal na droga sa inyong mga bayan na hindi naglipana na naman, Sus Marios. Daming Bayan. Ito muna, may container bandahon na naglalaman ng imported frozen meat na hinarang sa animal checkpoint ng DA sa QC. Si RH number 5, Val Gonzales. Val, bakit hinarang ito? Henry, ito dahil sa kakulangan ng mga kaukulang dokumento na kahit na ma-comply, kaya tinarang ito dito sa nagpapatuloy na checkpoint ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry dito sa iba't ibang mga checkpoint na nilatag dito sa National Capital Region. Dito sa NCR,
At isa itong lugar naming kinaroroonan ngayon na Henry, itong Tandang Sora, taban ng Commonwealth Avenue, Tandang Sora. Dahil strategic na location ito, dahil sa ito yung daanan patungo ng Northern at Central Luzon. Dahil yung ASF ay nandun sa bahagi ng Southern Luzon, dyan sa may Batangas. Kaya pinipigilan ng Department of Agriculture na makalusot ng Central Luzon, dumaan ng North Luzon Expressway. Kaya dito nakalatag ngayon dito sa lugar na ito, itong checkpoint na isinasagawa ng DA at ng mga tauhan ng NMIS. Walang maipresenta, Henry, na Certificate of Meat Inspection na galing ng NMIS. Yung mga karne na galing ng Taytay at dadalhin sana sa Caloocan City, kaya ito ay galing ng Taytay pero imported. Saan bansa yan na inimporta? Yun ang hindi pa malaman, Henry, dahil mga papeles lamang. Ano ba ito? Mga nakakahon-kahon ba ito? Nakakarton ba ito? Naka-styro ba ito? Mga frozen na, Henry, mga naka-plastic. Naka-plastic lang. So walang, kumbaga kasi kung susundan natin yung talagang matinong packaging, nasa magandang packaging niya, may nakasulat kung saan bansa galing, hindi ba? Wala nang ganun, Henry, wala nang ganun. Pero nagsasagawa pa yung investigasyon ang mga tauhan ng pure animal industry. At ang binabanggit sa akin, Henry, dahil walang maipakitang mga dokumento, ay kailangang i-impound ng 24 hours at yung 24 oras ay panahon para makapag-produce ng dokumento yung may-ari nito o yung supplier nito. At sa sandaling hindi makapag-comply, automatikong kukumpiskahin at ito ay itatapon na, Henry, itirain na sa mga tauhan ng Department of Agriculture. Pero paglilinaw, Henry, lalo na dun sa ating mga kababayan, itinasagawa ito ng Department of Agriculture para tiyakin na hindi na makapasok dito sa NCR yung mga posibleng infected ng ASF virus na mga karne. Lalo na, estratehikong lugar to, Henry, itong lugar namin kinatatayuan ngayon at Sora Tapak ng Mindanao Avenue. Dahil ilang daang metro lang ang layo rito, ay papasok na ng North Luzon Expressway. Ang pinangangambahan o yung inaalagaan, yung pinoproteksyonan kasi ng DA, Henry, ay yung makapasok ng Bulacan at Pampanga. Itong kung posibleng ito yung mga infected na mga karne dahil nasa Pampanga at Bulacan yung malawakang hog repopulation program ng Department of Agriculture. Teka muna, kung binibigyan ng 24 hours yan para makomply, pagka nag-comply yan, nakatenga yan dyan, baka maibenta uli yan, pero baka yung kalidad niyan hindi na maganda. Ano kaya itong pinaglalagyan? Refrigerated container ito? Refrigerated na, Henry, dahil hindi po pwedeng i-transfer karne kapag hindi refrigerated yung pagkakasya. Baka hindi naman kaya kulangin na ng lamig yan sa loob ng 24 na oras bago mailabas yan. Mahalwat yan. Tingin ko naman ay hindi, Henry, pero ipapakita ko lang para masagot, Henry, yung katanungan mo kung maring ito ay madala doon sa merkado. Nandito kompleto sa mga kailangan papeles, dokumentong kailangan at doon sa pagsasailalim, doon sa quarantine at inspection, itong mga tauhan at Bureau of Animal Industry at maging ng National Meat and Inspection Service dahil kapag kulang sa dokumento doon sa first step nila, Henry, pag kulang doon sa dokumento ay impound. Sa ilalim ito, Henry, doon sa doon sa inspection. Kapag hindi nakapag-produce sa loob ng 24 oras ay isa sa ilalim sa laboratory test yung mga kalidad ng karne. At kapag natunayan pag physically may mga nakitang mga pantal-pantal yung balat ng baboy, ay automatiko, Henry, ay hindi na ito matutupa
nagdadala o yung nag-deliver. Pero yan ay yan ay galing sa kamo Taytay. Correct. Sa Taytay naman wala pang reported na ASF. Wala pa, Henry, so far. Wala pang binabanggit ang Department of Agriculture. Kundi doon lamang sa bahagi ng Bulacan, ay ng Batangas. Bahagi ng Batangas, sorry. Dahil 8 bayan sa lalawigan ng Batangas, yung ngayon ay nakita... Tumawid na ng Quezon eh. May mga ilang bayan na sa amin na nadali rin dahil kadikit nga kami ng Batangas. Oo, kaya nga naglatag itong Department of Agriculture ng border checkpoint para nang sa ganon ay ma-confine lamang sana doon sa lalawigan ng Bataan. Pero kung binabanggit mong nakarating na ng lalawigan ng Quezon, yun ngayon yung gustong maproteksyonan ng mapangalagaan ng Department of Agriculture. Kaya naglatag ng ganitong mga checkpoint. Sana naman yung karning yung galing sa Taytay hindi nang galing din sa kung saan sa mga karatig na lalawigan sa Southern Luzon. Baka hopefully wag naman. Imported kasi ito, Henry. Imported itong... Kung talagang imported nga, oo. Oo, imported itong mga karne. Baka nandun lang, baka nasa Taytay ang warehouse nila. Nasa Taytay yung warehouse. At sana ay kompleto doon sa mga kailangang dokumento yung supplier nito para mabawi niya within 24 hours. Oo, pero bakit kung legit na legit yan, bakit walang dokumentong dala yung magdi-deliver? Dapat meron naman. Kasi Henry, sa madali, yung mga delivery van hindi nadadala. So napaka-importante yon para matingan na rin natin yung ating mga supplier ng karne. Yung mga supplier sa lokal na pamilya dito sa ating bansa, NCR man o kung saan man, importante na meron kayo nga may pakitang mga dokumento dahil meron merong 8 na mga checkpoint, NMIS, TA, PAI checkpoint, animal quarantine checkpoint na nakalatag dito sa National Capital Region, habang yung dalawa ay nandyan sa lalawigan ng Cavite at maging dyan sa lalawigan ng Batangas. Thank you, Val. Patuloy, at yan yung nagpapatuloy na checkpoint na sinasagawa ng Veterinary Office, ng PAI at ng Department of Agriculture para mapigilan ang pagkalat ng ASF sa ibang mga probinsya. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Kumusta kayo, mga kababayang Korean sa Batangas at sa Quezon? Ikaw ay talaga naman, ako'y nangahapdi ang sigmuray. Lalulo mo ako sa sinapit ng inyong mga alagang baboy, lalo na yung ating mga kaibigan dyan na backyard. Alam niyo yung pailan-ilan lamang na nag-aatikha, ilang ulo lamang alaga, nag-iinahin, nagpapatiner, tapos ay nadali nga po nitong ASF na ito. Talagang ubos nakikita ko yung iba'y pinapadala yung mga litrato naglilibing ng bigla na lamang pong nangingisay yung mga alagang baboy. Naku, talaga naman nakakaawa ang kalalagayan. Sana sa lalong madaling panahon ay may vaccine, may panturok na tayo na makuan dito, maibigay sa ating mga kababayan magbababoy. Kaawawang kawawa sila. Magkano ang binibil 5,000? Pero bakit ganon? Asik Arnel, sana mabigyan mo kami maski 2 minuto, 3 minuto lang. Hindi ba pwede? Kasi yung iba, hindi nila alam ang pasikot-sikot para makakuha ng 5,000 pag namatayan sila ng baboy Kung ano ba ang schema nito, paano ba sila makaka-avail ng 5,000 per head pag sila may alagang baboy? Sana maging sana maging mabilis yung aksyon ng mga barangay officials dito. Alamin agad kung sino may mga alagang baboy, may sakit, ipadala agad ang listahan ng mga nagkakasakit na baboy sa kanila pang mga municipal agriculture officer. At nang mapalista naman, puntahan agad ng mga barangay officials, yung mga magbababoy pag may ganitong problema, at nang maagapayan yung mga magbababoy na maipadali yung lista doon sa mga ahensya ng gobyerno. Kakaawa naman mamumuhunan ka sa isang inahin, mamumuhunan ka sa
partner ng napakalaki, pagkatapos kung kailang pambenta na, saka dadapuan po nitong tinamaan ng kunat, saan gagaling itong ASF na ito? Daming bayan. Pambihirang lason nito sa ating kabuhayan ng ating mga maliit na magbababoy. Diyos ko pong mahabagin. Samantala, Daming bayan. pagbili po ng Consunhi Group sa Cemex Asian Southeast Corporation aprobado sa PCC. Balita mula sa sektor ng negosyo ni Nicole Lopez sa kanyang business. Your business is our business, Nicole. Binigyan na ng go signal ng Philippine Competition Commission ang construction firm na Consunhi Group na bibili sa Cemex Asian Southeast Corporation. Ayon sa PCC, nagkakahalaga ang acquisition nila sa Cemex sa $305.6 million at mayroon din itong 89.86% na stakes sa Cemex Holdings Philippines Incorporated. Naglabas na ng certification ang PCC na nagsasabing clear na ang isinusulong na joint acquisition sa Cemex mula sa mga kumpanya sa ilalim ng Consunhi Group. Kabilang dito ang DMCI Holdings Incorporated, Semirara Mining and Power Corporation at Dacon Corporation. Nitong Abril, lumagda sa isang share purchase agreement sa Cemex Asia ang DMCI, SMPC at Dacon upang mabili ang 42.14 million common shares. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, nakatakdang i-acquire ng DMCI ang 56.75% na stakes sa Cemex, 32.12% sa Dacon at 11.13% sa SMPC. Sa usapin ng negosyo, ibinibenta ng Cemex Holdings Philippines ang Portland Cement, Masonry Cement, Mortar Cement at Blended Cement. Ino-operate din ito ang dalawa nilang pangunahing subsidiaries na Apo Cement Corporation at Solid Cement Corporation na parehong gumagawa at nagbebenta ng semento at iba pang building materials sa bansa. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 95 centavos kada US dollar, habang naitala sa $79 and 92 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Nicole Lopez Poyawan. Daming bayan. O yun o mga late tuner, kanina baka hindi nyo nasundan yung aking inisyal na panayam sa General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ganun po, kung dati ay pag na-hospital kayo't lumapit sa PCSO, hindi po sinasagot ng PCSO dati yun hong professional fee o yun pong bayad sa mga doktor. Ngayon po, ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, pag na-hospital po tayo at merong babayaran sa ospital at sa mga doktor na hindi po nasagot ng PhilHealth, hindi halimbawa nasagot ng iba pang ahensya ng pamahalaan, pwede rin ninyong ilapit sa PCSO. Kasi ngayon, pwede naman yan inyong bill. Kasama na yun sa mga doktor, babawasin na dyan ng PhilHealth, senior citizen, minsan may tulong ang DSWD, ang DOH, at minsan may tulong pa ang PAGCOR. Kaya net of bill, ang sabi po ni GM Mel Robles, kung ano ang inyong bill na nabawasan na ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno, ayun palang malasakit center. Nako, malaki din po ang natutulong niyan. Yun ay sasagutin ng PCSO, i-apply lamang po sa kanila. Although hindi ho naman, wag tayong aasa na 100%. Ano po? Ang makainam nito at ang maganda po nito, kung dati pag lumapit tayo sa PCSO, ang nasasagot lamang ay yung hospital bill. Halimbawa po yung gamot, yung laboratory, at yung kwarto ay hindi. Ngayon, yun pong professional fee ay nasasagot na at pinag-aaralan na rin nila na pati yung room and board, kung kayo nasa private o semi-private, masagot na rin. Although hindi pa naman po sigurado. Pero ang sigurado yung professional fee ng mga doktor ay maaari na pong ilapit din sa PCSO. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka,
sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alright, thank you. Justice, how are you? Kumusta kayo? Salamat. Miss you, Justice Sam Artires. If you're doing fine, dyan po sa Ombudsman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumain nyo na ang Damdaming Bayan sa ngalan po nila kay Deo Macalma. Baby, lock the door and turn the lights Sika down. Henry Uri po are. Magandang umaga sa inyong lahat. Have a good morning. Soft and slow. Baby, we ain't got no place. Magskila